Okay, so magandang araw muli mga grade 8. No? Nandito na tayo sa learning task number 3. No? So dito, given yung graph, kukuhain naman natin siya nung inequality. So ito ay kabaliktaran nung ginawa natin sa learning task number 2, kung saan 5 yung iginrap natin. Ano? So napakahaba. So dito naman, kung alin yung madali, so parang ito tatatlo, itong learning task number 3 nyo. So hindi ko naman sinabing napakadali. So try lang natin, kuha natin yung inequality. So pabaliktad naman. Okay. So kung pabaliktad yan, so ibig sabihin dapat malaman natin kung ano yung kanilang x-intercept and y-intercept. So ano yung kanilang x-intercept and y-intercept. So ibig sabihin kung saan siya dumaan. So maigi na lang dito at itong linya na ito, kasi yung sa kung mag-a-analyze ng drawing dyan sa inyong module at medyo makapal ang pagkaka-drawing, so baka hindi nyo maintindihan. So ipapaliwanag ni Sir kung bakit na dito. So makikita nyo ito yung kanyang magiging x-intercept kasi dumaan sa x-axis. And then ito naman, ito yung y-intercept. So ano yung ordered pair na naandito? So ang x dito, ang ordered pair na makukuha natin dito, so syempre 2, 0. So ito ay 2, 0. Lagay natin 2, 0. So ito yung point na yun. And then dito naman, so 0 ang x. So yan ay 0 ang x, negative 2 ang y. So yan yung intercept natin. Sir, ano bang gagawin dyan? So isulat natin. We have 2, 0, and 0, negative 2. Okay. So gagamitin natin yan, intercept na ito sa pagkuha ng slope ng linya. Tandaan nyo pa yung slope. Yung slope. And then, noted siya as M, small letter M. Ang formula niya, so yun ay rise over run, So, ilagay na ulit din natin. Kasi yun yung pinag-aralan yung rise over run. Ibig sabihin, pagtaas and then pagtakbo. So, ibig sabihin pagtaas, ito yung Y, Ito yung Y, and then ito yung X, nasa baba. So, yun yung slope. Kaya lang, kung isusulat natin, kasi gagamitin natin yung dalawang intercept, yung X and Y intercept. So, ibig sabihin, yung slope natin, so, gamitin natin itong intercept natin. So, Y sa taas, Y sub 2 minus Y sub 1 all over X sub 2 minus X sub 1. So, kung ano yung nauna dito, so sub 2 yun, edi ito rin ang unahin natin, sub 2 rin, sa X. Okay? Kuha natin yung slope. M is equal to, lagyan din natin to ng label. So, ito yung X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Okay? So, Y sub 2 natin, negative 2. So, na yun. And then, Y sub 1, 0. Minus 0. Over, X sub 2 natin, na ito, 0. Okay, kita. And then, minus X sub 1, na yun, positive 2. So, magkakaroon tayong slope na negative 2 minus 0 is negative 2. And then, 0 minus 2, yun, negative over negative 2. So, slope natin ay negative 2 divided by negative 2 is 1. So, ang nakuha nating slope is positive 1. Bakit ganun? Parang nalabo. Okay. So, anin po natin yan. Yung slope na yan. Okay. So, buhat dyan, gamitin natin itong space na ito, Yung inyong slope, ang tawag dito, slope form ng line, y is equal to mx plus b. Okay? Y is equal to mx plus b. So, ibig sabihin, makukuha na natin, So, y
is equal to, ano yung m natin? 1. So, may imaginary 1. Tapos x plus b. So, ano po yung b? So, again, ito is slope. And then, yung b natin ay y-intercept. So, nasa yung ating y-intercept? So, tingnan natin, y-intercept. So, na ito. So, ang nakuha natin ay negative 2. So, itong b natin ay negative 2. Ano? Palitan na natin to. So, negative 2. Okay. So, y is equal to 1 times x is x. And then, plus b. Ang b natin ay negative 2. So, minus 2. Okay? So, dyan ba matatapos yun? So, hindi pa yun dyan matatapos. Dahil, i-analyze pa natin itong line kasi hindi naman siya equation eh, inequality. So, kung ito ay, anong tawag ito? Broken line, so ibig sabihin siya ay walang equal. Ano? So, y, so ilipat natin dito yung x, so magiging negative. So, minus x, and then siya ay, anong tawag dito? Broken line. So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng less than or greater than. So, dalawa yung gagamitin natin. So, tingnan natin. And then, makikita ninyo, buhat dito sa y-intercept. So, pataas. Ibig sabihin, mas mataas sa negative 2. Ano? So, ibig sabihin yan ay greater than. So, kaya inilipat natin, makita natin, mas mataas sa negative 2. Okay, gets na? So, inilipat natin yung variable para mas itong constant, makita natin kung anong gagamitin, kung less than or greater than. So, dito, makikita natin greater than ano, kasi ito yung negative 2, na ito yung negative 2. Yung shaded portion natin ay pataas. So, ibig sabihin, ito ay kabilang sa solution set. Kaya yun ay greater than. Okay, maliwanag? Okay. Next, number 2. So, yun ay number 1 pa lang. So, yung mga susunod ay mas lalo nyong maintindihan kung bakit ganun. Okay, next. Number 2, again, kuhain natin yung ating y-intercept. So, ano ito? 0, positive 2. 0 ang x, 2 ang y. And then, dito naman, negative 1 ang x, 0 ang y. Ano? So, ilista natin. So, ito ay 0, 2, and negative 1, 0. Okay, so ito yun. Ito yung point na yan, and then ito. Okay? Kuhain na uli natin ang ating slope. So, hindi ko na isusulat ko na lang yung formula. M is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Ito yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Okay? So, slope is equal to y sub 2 natin is 0 minus y sub 1, 2. All over x sub 2 natin, negative 1 minus x sub 1, 0. So, m is equal to, so negative 2. Negative 1 minus 0 is negative 1. Negative 2 divided by negative 1 is positive 2. Okay, may slope na tayo. Positive 2. And then, yung slope form natin, slope-intercept form, y is equal to mx plus b. Okay. Then, y is equal to, ang m natin ay 2. We have 2. Then, x. Ang b, y-intercept. Nasaan yung y-intercept natin? Ayun. Y. Y-axis, y-intercept, positive 2. So, plus 2. Okay? And then, so, naandito na. Ilipat lang uli ni Sarah, no? So, yung ito, para makita natin yung, ito yung y-intercept. So, y, ililipat ko sa kabila, negative 2x. And then, anong gagamitin natin dito?
greater than or less than. So, tingnan natin yung guhit. Yung guhit ay isang solid line. So, ibig sabihin, pag solid line siya, gagamit tayo ng equal sign, ano? Para nalabo ang ating camera. Okay. Kaya lang, so inilipat ko siya, positive 2. So, tingnan natin positive 2. So, parang siya ay, ang kasama ay pababa, ano? So, pababa, ibig sabihin siya ay less than, ano? Pababa siya, oh. Kita nyo, pababa siya, ano? Kasi hindi kasama yung pataas na yun. So, ito yung y natin, yung y-intercept, so pababa. So, less than ang gagamitin natin. Less than, and then solid line, sabi ko kanina, ay mayroong equal to, and then positive 2. Okay? So, lagyan natin ng box. And then yung number 1, nalimutan natin lagyan ng box. Okay, so yun yung 1 and 2. Next. So, yung number 3. Yun. May number 3. Pagkalaki. Okay? So, kuhain uli natin yung x-intercept and y-intercept. So, ito ay 0, 3. Ano? Itong point na ito. And then, ito naman, negative 4, 0. Okay. So, sulat na uli natin. Negative 4, 0. And 0. Lipat natin. 3. Okay. Slope, m is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. X sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Okay. So, slope is equal to y sub 2 is positive 3 minus y sub 1 is 0. X sub 2 is 0 minus y sub 1 is negative 4. Okay. So, slope is equal to 3 minus 0 is 3. And negative times negative, positive 4. So, ang slope natin ay 3 over 4. Okay. Slope intercept form, y is equal to mx plus b. Again, ang tawag natin dyan, sa inyong pinag-aralan na yan ay slope intercept form. Ano? Yung ganyang equation. Y is equal to mx plus b. So, ito ay y-intercept. So, y is equal to yung slope natin, 3 over 4x plus b. Ano yung b natin? So, nasa ng y? Yun, 3. Ano? Plus 3. Okay. And then, meron tayong denominator na 4. Ano? Both sides. Para matanggal natin yung 4, i-multiply natin ng 4. Okay. So, dito sa side na ito, 4 times y is 4y. And then, dito sa side na ito, so 3/4. So, makakancel na lang yun. Ano? So, matitira ko yung 3x is equal to 3x. And then, syempre, meron dito, 3 times 4, positive 12. Okay. So, natanggal na natin ang denominator. Okay. And then, syempre, ililipat ko ulit ito doon. 4y minus, magbabago ang sign, 3x. Okay, 12. 12 tuloy. Anong gagamitin natin? So, ito ay isang broken line. So, it's either pili tayo greater than or equal to. Kaya lang, ang ating 12 ito. So, nandito, kaya lang ay tingnan natin yung 3. Dito, buhat dito. Ano? Kasi naging 12 lang yan, gawa ng times 4. So, tingnan natin yung 3. So, ibig sabihin siya ay pababa. Ano? So, pag pababa, ano ang kinuha natin? So, yan ay less than. Tama ba? Okay, so pag pababa, so na ito yun, no? Ano, yung sa y-intercept natin, pababa, so yan ay less than. And then yung 12 natin.
Okay, so parang medyo madali man siya. Lalo na kung ito'y dadagdagan natin ng gawain pa. No? So, sana yung mga dalawa pa sana nito para mas nakukuha nyo kung paano. Pero ayos na yon yung tatlong yon. So, kung paulit-ulitin yung panoorin, makukuha nyo kung paano ginagawa ito. Ha? Okay, so yun ang ating learning task na number 3. Yung learning task number 4 ay kasunod na. Bye-bye!